Karapahinto lang ni Trump ang proyektong kalayaan matapos muling atakihin ng Iran ang mga kaalyado ng Estados Unidos sa Golpo. Ngayong Miyerkules, Mayo 6, 2026, hindi na lang simpleng operasyon ng pag-eskorta ng mga barko sa kipot ng Hormuz ang krisis. Naging malaking tanong sa Washington kung kayang buksan muli ng hukbong dagat ng Amerika ang daanan nang hindi winawasak ang kapangyarihan ng revolusyonaryong gwardiya. Ang puwersang sumusuporta sa pressure militar ng Tehran sa mga barko, daungan, rutang panghimpapawid at mga bansang kaalyado ng Estados Unidos. Inihayag ni Trump ang paghinto dahil may progreso sa negosasyon sa Iran. Ngunit kasunod ito ng mga pag-atake laban sa United Arab Emirates. Sunog sa lugar ng langis, barkong tangke na tinamaan ng mga drone at ulat ng komersyal na barkong napinsala sa sentro ng ruta ng langis. Mas sensitibo ito. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan. Pero ngayon, siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling napapanahon sa balita. Real time na impormasyon, pinakamataas na kalidad ng pamamahayag at kredibilidad. Song Alves. Ang proyektong kalayaan ay may layuning iligtas ang mga barko na ipit sa Golpo at magbukas ng ligtas na ruta sa kipot ng Hormuz. Inilunsad ang operasyon dahil ginagamit ng Iran ang daanan bilang instrumento ng presyon, tinatakot ang mga barkong walang pahintulot. Inaatake ang mga barkong pangkalakalan at nagdudulot ng takot sa rutang dinadaanan ng halos ikalimang bahagi ng pandaigdigang kalakalan ng langis at gas. Ayon sa Pentagon na kontrol ng hukbong dagat ng Amerika ang isang daan ng pandagat, nilubog ang 6 na bangka ng Iran at nasabat ang mga cruise missile at mga drone. Ipinakita ng tugon ng Iran ang limitasyon ng operasyon. Habang binubuksan ng Washington ang daan ng pandagat, pinalawak ng Tehran ang presyon sa mga target na konektado sa mga kaalyado ng US. Dumating ang puntong nagpabago sa takbo nang iulat ng United Arab Emirates ang pangalawang sunod na araw ng pag-atake. Hinalap ng mga depensang panghimpapawid ng Emirati ang mga misil at drone na, ayon kay Abu Dhabi, ay nagmula sa Iran. Noong Lunes, nakipaglaban ng mga bumbero sa isang sunog sa isang mahalagang lugar ng langis sa Fujairah matapos ang isang pag-atake ng drone na iniugnay ng mga otoridad sa Iran. Iniulat ng Al Jazeera na 3 ang nasugatan sa naturang pag-atake. Sa parehong araw, inakusahan ng mga Emirado ang Iran ng pag-atake gamit ang 2 drone sa walang lamang petrolyerong Baraka na konektado sa kumpanyang pag-aari ng estado na Adenok sa kipot ng Hormuz. Sa kasong yon, walang naiulat na nasugatan. Ang tanong tungkol sa mga namatay ay kailangang talakayin ng may katumpakan. Sa mga bagong pag-atake sa mga nakakaisang Arabong Emirado, walang nakumpirmang namatay ayon sa mga kinapanayam na mapagkukunan. Sa insidente sa Fujairah, 3 ang sugatan habang sa pag-atake sa petrolyerong Baraka, walang naiulat na nasugatan. Sa gitna ng krisis sa kipot ng Hormuz, ayon kay Marco Rubio, 10 sibilyang mandaragat na ang namatay dahil sa sigalot. Habang humigit kumulang 23,000 katao mula sa 87 bansa ang naipit sa mga barko sa Golpo. Ipinapakita ng bilang na ito na hindi lang militar ang krisis. Si Bolsonaro ay nag-anunsyo kay Jair Petrolero ng laban sa populasyon. Noong 2014 nagkaroon ng labanan laban sa pag-atake ng Petrolero na naging digmaan. Umasa sila sa rutang naging bitag. Ang hakbang ni Trump na ihinto muna ang proyektong kalayaan ay ipinakita bilang pagsisikap na bigyang daan ang pinal na kasunduan sa Iran. Ayon sa Reuters, sinabi ni Trump na may malaking pag-usad patungo sa mas malawak na pagkakaunawaan. Iniulat ng Guardian na pansamantalang itinigil ito, ngunit magpapatuloy pa rin ang pagharang ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. Ibig sabihin, hindi umatras ang Washington. Ipinagpapalit lang nila ang eskortang pandagat sa ibang anyo ng presyon. Pagharang sa dagat, diplomasya, banta ng mga parusa at pagtatangkang itulak ang Tehran na gumawa ng desisyon. Ang problema ay hindi lang kumikilos ang Iran bilang isang bansang nakikipag-usap. Kumikilos ito bilang isang rehimen na gumagamit ng takot bilang paraan. Ang revolusyonaryong gwardiya ng Iran na nasa sentro ng estrukturang militar ng Iran ay ginagawang mga kasangkapan ng estratehikong pananakot ang mga sibilyang barko, rutang panghimpapawid at mga pantalan ng mga kaalyado. Ang pag-atake sa mga inspirasyon ng Estados Unidos ay malinaw na patunay nito. Kapag tinangka ng hukbong dagat ng Amerika na buksan ang Hormuz, pinipressure ng Tehran ang nakapaligid na reyon. Tuwing makomento ang Washington sa kasunduan, sinusubok ng rehimen ang mga misail, drone at mga pagbabanta. Kapag sumuporta ang mga kaalyado sa Golpo sa US, ginagawa silang target.
Dahil dito, ang pagtigil ng proyektong kalayaan ay hindi nito winawakasan ng krisis. Binabago lang nito ang susunod na galaw. Ang nangyayari ngayon ay isang labanan ng presyur. Sa isang banda, sinusubukan ng Estados Unidos na maipasa. May resolusyon ng UN Security Council na humihiling sa Iran na itigil ang pag-atake sa mga barko, ibunyag ang lokasyon ng mga mina at payagan ang makataong koridor. Sa kabilang banda, sinusubukan ng Tehran na panatilihin ang ideya na sila pa rin ang may kontrol sa kipot ng Hormuz. Ang panukalang Amerikano na ginawa kasama ng mga kaalyado sa Golpo ay maaaring humantong sa mga parusa at iba pang hakbang kundi urong ang Iran. Tinawag ni Marco Rubio ang botohan na pagsubok sa kapaki-pakinabangan ng United Nations. Umabot rin sa impapawid ang krisis. Nilimitahan ng United Arab Emirates ang mga flights sa ilang aprobadong ruta hanggang sa di bababa sa Mayo, 11 at naipatupad ng mga pang-emergency ang protocol pang seguridad. Ang pasya nito ay dumating matapos pilitin ng mga missile at drone ang mga eroplano na lumihis, umikot sa Saudi Arabia at humanap ng mas ligtas na mga ruta. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang barko, kundi pati himpapawid, enerhiya at kalakalan sa rehiyon ang pinipilit ng Iran. Kapag kailangang isara ng isang bansa ang bahagi ng impapawid dahil sa mga pag-atake, simple ang mensahe, lumabas na ang tunggalian mula sa dagat at umabot na sa infrastrukturang sibilyan. Sinisikap ng hukbong dagat ng Amerika na magsagawa ng operasyon ng proteksyon, hindi lang taranang digmaan sa bawat milya ng kipot. Mukhang umasa ang revolusyonaryong guwardiya sa ganitong pagkapagod. Maliit na mga bangka, drone, mga misil, pagbabanta sa mga oil tanker, pampublikong pagtanggi at pagpuwersa sa mga kaalyado ay bumubuo ng isang kilalang pamamaraan. Mangudyok ng hindi lubusang umaamin, umatake ng hindi tinatanggap ang direktang responsibilidad at gamitin ang pagdududa bilang panangga. Dahil dito, naniniwala ang marami sa Washington na hindi sapat ang pag-escort ng barko. Kailanggang putulin ang kakayahan ng rehimen ng Iran na dawing kasangkapan ng pangingikil ang bawat rutang pangkalakalan. Nakakatulong ang kasaysayan para maintindihan kung bakit lumakas ang ganitong pananaw. Noong 1994 ang pambobomba sa Amia, isang sentrong Hudyo sa Buenos Aires, ay pumatay ng 85 katao at nakasugat ng humigit kumulang 300. Noong 2024, isang korte sa Argentina ang nagpanagot sa Iran para sa pag-atake at sinabi na ito ay sinagawa ng Hezbollah sa ilalim ng utos ng Iran. Naging simbolo ang kaso ng paggamit umano ng Tehran ng armadong grupo sa labas ng gitnang silangan para atakihin ang mga sibilyan sa ibang bansa, ayon sa mga autoridad ng Argentina. Mabigat ang alaala ngayon dahil pareho ang lohika. Itinatanggi ng rehimen, ipinapasa sa iba, naninindak at umaasang ihiwalay ng mundo ang bawat insidente. Isa pang halimbawa ay mula sa Saudi Arabia. Noong 1990, animang pag-atake sa Torres Cubbar ay pumatay ng 11 na sundalong Amerikano at nasugatan ng daan-daan. Ipinahayag ng FBI na may mga kasong terorismo na isinampa laban sa mga miyembro ng Hezbollah ng Saudi na maka-Iran. At ang kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos ay nagdetalye ng pag-atake ay pumatay ng 11 na Amerikanong aviador at nasugatan ng 300 at 72 pang Amerikano. Mahalaga ang mga naunang pangyayaring ito dahil ipinapakita nila na ang alitan sa Tehran ay hindi kailanman nanatili lamang sa loob ng mga hangganan ng Iran. Kapag nararamdaman ng rehimen ang presyon, maaring lumitaw ang kanilang tugon sa mga base, pantalan, barko, embahada, refinerya o mga kaalyado sa riyon. Ilang bansa na rin ang nakaranas ng parehong uri ng hindi direktang presyon. Noong 2011, tinamaan ng mga pasilidad ng Saudi Aramco sa Abqaiq at Quraish na pansamantalang nagpabagsak sa malaking bahagi ng produksyon ng Saudi. Ang Estados Unidos, Saudi Arabia at mga kapangyarihang Europeo ay sinisi ang Iran, habang itinanggi naman ng Tehran ang kanilang pagkakasangkot. Noong taon ding yon, iniugnay din ng Washington sa Iran ang mga pag-atake sa oil tanker sa Golpo ng Oman. Paulit-ulit ito. Atakihin ang enerhiya, kalakalan at nabigasyon para tumaas ang pampulitikang gastos ng kalaban. Ngayon, habang nanganganib ang United Arab Emirates at sarado ang Hormuz, bumabalik na mas matindi ang parehong lohika. Ang pagkakaiba ay sa pagkakataong ito, inilagay mismo ni Trump ang hukbong dagat ng Amerika sa gitna ng krisis. Itinatag ang proyektong kalayaan para ipakitang hindi papayag ang Estados Unidos na ang Hormuz ay mapasakamay ng militar ng revolusyonaryong gwardiya ng Iran. Ipinapakita ng paghinto na alam ng Washington na ang pag-escort sa mga barko ng hindi tinutugunan ng ugat ng banta ay maaaring walang katapusang operasyon. Bawat barkong pinoprotektahan na yon ay maaaring sundan ng isa pang pag-atake bukas.
Maaring isara muli ang bawat koridor kung patuloy ang pananakot ng Tehran. Dito mahalaga ang kaso ng United Arab Emirates. Ang Abu Dhabi ay estratehikong kaalyado ng US, may mahalagang infrastruktura sa enerhiya, dinaraanan ng mahahalagang rutang pangkalakalan at nasa unahan ng pressure ng Iran. Kung inaatake ng misil at drone ang United Arab Emirates, mensahe ito hindi lang sa kanila kundi sa lahat ng kaalyado sa Golpo. Maaaring maparusahan ang sinumang gobyernong tumutulong sa Washington. Iyan ang luhika ng panrehiyong terorismo. Hindi ito tipikal na labanan sa dagat, kundi pagtatangkang takutin ang kaalyado, pigilan ang kalakalan at magpataw ng gastusing pang-ekonomiya sa buong mundo. Kasabay nito, pinapakita ni Trump na hawak pa rin niya ang takbo ng krisis. Sa pagpapatigil sa proyektong kalayaan, iniiwasan niyang gawing agarang dahilan ang bawat bagong atake para sa pagpapalawak ng militar. Pero sa pagpapanatili ng blockade sa mga pantalan ng Iran, patuloy niyang pinipressure ang Tehran. Dalawa ang mensahe. May puwang para sa kasunduan. Walang puwang para sa Iran na ipagpatuloy ang pagsasara ng Hormuz, pag-atake sa barko at pagbabanta sa mga kaalyado na parang bihag ng revolusyonaryong gwardiya ang reyon. Bakay turing na rehimen na kahinaan ng paghinto. Kung makita ng Tehran na bawat atake ay naguudyok ng mga panawagan sa Washington, maaring lalo pang pataasin ng revolusyonaryong gwardiya ang kanilang taya. Kung malaman nilang pansamantala lang ang paghinto bago mas mabigat na parusa, diplomatikong pag-iisa at bagong kaayusang pandagat na pinangungunahan ng Estados Unidos, mababago ang kanilang desisyon. Dahil dito, magiging mahalaga ang mga susunod na araw. Ang botohan sa nagkakaisang bansa, tugon ng mga Emirado, posisyon ng China at Rusya, at reaksyon ni Trump ang magpapasya kung muling makakahinga ang Hormuz o kung papasok ang Golpo sa panibagong yugto ng komprontasyon. Simple lang ang pangunahing katotohanan. Inatake ng Iran ang seguridad ng rehiyon habang sinusubukan ng Estados Unidos na magbukas ng daan ng dagat. Pansamantala muna itinigil ni Trump ang proyektong kalayaan para makipagnegosasyon. Ngunit ipinakita ng krisis na vulnerable pa rin ang mga barko, kaalyado at ruta ng enerhiya hanggat may kakayahan ang revolusyonaryong gwardiya na baguhin ang Estado. Estreito de Hormuz em arma política. Sa dulo, hindi lang ito tungkol sa pag-alis ng mga barko sa Golpo. Ito ay ang pigilan ng rehimen ng Iran na patuloy na gamitin ang takot bilang hangganan, ang kalakalan bilang bihag, at ang kapayapaan bilang panakot sa pang-ingikil. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Nasa video description ng mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.